Alright, mga absat. Ito, pag-usapan naman natin. Di ba? Trending kahapon, mga absat. Hindi lang trending. May mga bagong abogado tayo kahapon. Di ba? Sino yung mga yon? Nako pa, ang dami nila. Pero congratulations po sa mga bar passers. No? Marami tayong kaibigan na nakita natin na nakapasa. So tayo ay maligaya at natutuwa sa kanilang achievement na sa wakas nagkon sila na naging successful ang pagiging abogado. Pati yung mga ibang political na kilala ko dito, yung mga anak nila naging abogado na din. So ito, pag-usapan naman natin itong DOF-REF College of Law. No? DVOREF ranked among the top 5 law school nationwide in the 2025 bar examination. Wow, congratulations. Huh? The Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation or the DFOREF Law College of Law has emerged as one of the top 5 law schools nationwide with the highest passing percentage in the 2025 bar examination based on its official data released by the Supreme Court of the Philippines. The DOF-REF recorded an 80.19% passing rate among his first-time examinees from schools with more than 100 candidates during the 4th overall placing. It's ahead of San Beda College of Law, Alabang, and alongside with the country's leading institution including Ateneo de Manila University and University of the Philippines and University of Santo Tomas. So congratulations no sa mga bagong lawyers natin na sana gawin niyo yung mga trabaho nyo bilang lawyer na ipagtanggol no ang ating mga kababayan no sa tama no. Wag yung hindi tulad yung mga abogado na tulad nila sino 'yan? Tulad nila Topacio, 'di ba? Tulad ng mga ibang kwan diyan, mga DDS lawyer no na kina-curse. Ha? No, gagawin kan yung kung ano-anong sinasabi pati kay Attorney Claire, no, dinadamay pa, no? Basta talaga pag utak garapata iba talaga takbo eh. Kaya again, sana itong mga bagong lawyers natin sana gawin nila ng mahusay at gawin nilang lahat no para kalabanin ito mga masasamang elemento ng mga garapata. Anyway, sige tuloy natin to. Nako po. Out of 106 examinees, 85 passed the bar, making the DOF-REF the only law school in the province to enter the national top 5 in its category. An achievement widely seen as a breakthrough the regional legal education. The DVOREF College of Law is headed by late Representative Ferdinand Martin Romualdez, a lawyer who earned his Bachelor of Law degrees from the University of the Philippines College of Law. Dean Romualdez credited the strong bar performance to discipline, preparations, faculty mentorship, and academic culture anchored on ethics and public service. This achievement shows that excellence in legal education is not confined to Metro Manila, Romualdez said. I thank our administrative staff, faculty members, students, parents for standing with us every step of the way and for helping turn our shared goal into reality. The Supreme Court Performance of Law Schools reported release on January 7 yesterday covers first-time bar examinees nationwide and serve as the official benchmark for institutional performance in the 2025 bar examination. So congratulations, College of Law ng DVOREF ni Representative Attorney Martin Romualdez. Congratulations, no? Grabe. Top 5, ay grabe. Nationwide to, mga kapsat, ha? Saan ka pa? Diba? Paano yung iba? Nag-iiyakan. So, congratulations, no? Congratulations naman natin, mga kapsat. Mag-type naman kayo dyan. Congrats natin si
Si Romualdez, dahil yung kanyang school, College of Law School, nako po, top 5 sa buong Pilipinas. Ah, malaking achievement niya. Alright, alright. At sana gawin nila yung mga trabaho nila, no? Ay pagtanggol talaga sa tama, no? Hindi sa kung ano, bali-baliktad ng mga parang sino yung mga attorney na baliktad yung utak. Tingnan nyo, di ba, sinupalpal nila si Topacio. Anong sinabi ni Attorney Rockstar? Diba, pinagpipilitan. Saan kailangan yung right to counsel ni General Pokis? Hindi naman siya kailangan nandun sa loob ng sasakyan eh. Anak ng kamuti talaga itong si Topacio, kahit kailan mabsat, sablay talaga. Meron talagang may pagkasablay talaga, nako po. So ayan, so far, congratulations sa ating mga bagong lawyers. Sana gampanan nyo yung trabaho nyo ng maayos. Alright? Pagtanggol ang ating mga mamayang Pilipino. Alright? Alright. Next topic tayo, Mabsat. Next topic tayo. Salamat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat. Countdown ulit tayo. Alright. Shout out ulit, Mabsat. Nako po. Pag-usapan natin to. Isang Senate report na biglang nawala. Ano to? Pasok! 22 names were identified as either suspected smugglers of agricultural products or protectors. Huwag kang magtira doon sa ulo. Lahat. Kung maaari, from the secretary down to the ASIC. The list included 10 government officials headed by Customs Commission. Alleged protectors tapos smugglers of agriculture products. Nako mo, pinangalanan pa. Basa-basa. BOC Commissioner ba to? Leonardo Guerrero. BOC Deputy Commissioner Rainier Romero. Intelligence Group. BOC Deputy Commissioner Venur Bakiran. BOC Director Geoffrey Tasio. Attorney! Yasar Abbas. Agoy. O, sige tuloy. Commissioner Ray Leonardo Guerrero and other high-ranking officials of the Agriculture Department, Plant Industry Bureau. Pati the UTEC, Ariel Canaya, no? Bureau of Land and Industry Dr. George Colaste. Nako, BPI Plant Quarantine Service Division Region 3, Kala Arnie Rojas. Mayor Toby Chanco! Alleged protocol smugglers sa agriculture. Oy, Toby Chanco, ikaw ba ito? Ay, hindi. Nako, hindi si Toby Chanco to. And Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. DA Undersecretary Ariel Cayanan was surprised that he got implicated. He claimed that he has been staunchly advocating against smuggling in the agency. Hindi niya pong ipagtanong sa mga magsisibuyas na Nueva Ecija, San Mindoro, ako po ang kanilang takbuhan at kandungan every time po na magkakaproblema po sila. BFAR meanwhile absolved National Director Gongona. The agency said that it was in fact Gongona who instituted reforms against corruption in the agency. Navotas Mayor Toby Chanco also denied being a protector. He clarified that it was he who reported the smuggling and diversion of imported fish to the DA. Aside from the Navotas mayor, also in the list of alleged protectors is a certain Mayor Jun Diamante, who is supposedly in charge of product smuggling in the ports of Davao, Cagayan de Oro, Cebu, and Subic. Also implicated is a certain Jerry Teves, who is allegedly operating other major ports. Agoy. As for Samang Industriya and Agrikultura or SINAG, they are not surprised that government officials are among those involved in agri-smuggling. Hindi naman magagawa yan kung wala silang cohort, wala silang kakutsaba sa mga ahensya po. Malacanang meanwhile said they are one with the Senate in the campaign against corruption. They added that necessary charges have to be filed before the Ombudsman so that the implicated will also be given due process. Agoy. For News 5, Mon Gualvez.
Nako po. Mga kapsat, ito. Kailan nirelease to? Noong June 28, 2022. Senator Joel Rivera statement of in conclusion of Mayor Toby Chanco. 2022 pala, kaya pala Mayor. Toby Chanco of NIC list alleged smuggling protectors. Tagoy, Toby! May sabit ka pala dito eh. Senate of the Philippines, 20th Congress. Nako po. Dapat bigyang linaw ng NIC Embassy ng kanilang listahan pagkahilaw ng listahang ito. Nasaan ang mga facts at mga suportado ng kanilang report? Paano nila nabuo ang isang listahang ito? Paano nila na-validate ang one-page bond paper matrix na walang kahit anong paliwanag? In fact, may mga nag-react na kapangalan ng nasa listahan dahil pinagpepestahan sila. Nakasaad ang committee report na past 5 years from 2016 to 2021, 4 na kaso ang may smuggling na file sa korte na posibleng probable cause. Yung dalawa ay 4 at ng kaso na Navotas City and complainant. Ang hirap pong isipin na ang tumutugi sa smugglers ay kakampi ng smuggler. Yun lang. Hindi intensyon ng committee report na kasuhan ng mga taong nabanggit. Ang rekomendasyon lang po ay hakbang kung paano mabibigyan ng solusyon ang mga problema ng talamak na agricultural smuggling sa bansa. Mas malaga po na mas mapagtuunan ng pansin ng mga executive at legislative recommendation na kasaad dito. Naniniwala po tayo na malinis ang intensyon ng masigasig na commitment ni Mayor Toby na puksain ang mga smuggler sa Navotas. Unfair sa kanya na i-personal believe na si Toby Chanco nakasama sa listahan na hindi si Mayor Toby Chanco kalaban ng smugglers. Ito, minority leader pa, Juan Ponce, Juan Miguel Subiri, Frank Dirlon, Ralph Recto pa, President Program 3, mga kanto. June 2022, ito ba? Sabi dito, submitted committee report. Nawawalang dokumento ng Senado, ito yun. Naku po. Bakit may nawawalang dokumento sa Senado? At ito yung nawawala. Privilege speech on the problem of vegetable farmers whose livelihood was greatly affected by the rampant corruption in the Bureau of Customs. Senate President Vicente Soto, Panfilo Lacson, Vice Chair, Sani Angara, Maria Lourdes Binay, Roland Bato, yung mga pumirma, ilan lang, si Nancy Binay, 3 lang pumirma. Senator pa si Dilima, no? Di ba? Mga opisyal na sangkot sa smuggling sa bansa, pinangalanan na. Nako po. Yan, yung mga pinangalanan kanina, mga kabsat. Ito yung nawawala, mga kakabsat. So ito, pag-usapan natin. Isang Senate report na biglang nawala. Hindi ito chismis, hindi ito sabi-sabi sa kanto at may opisyal na ulat sa Senado. Noong Mayo 17, 2022, isinumiti na nooy Senate President Tito Soto ang Senate Committee on the Whole Report number 649. Hindi ito basta papel. May laman ito at isang validated list na umano'y mga protector at smuggler ng agricultural products. At malinaw sa ulat nakalista ang pangalan ni Toby Chanco bilang BFAR Product Smuggling Protector. Hindi ito galing sa Facebook. Hindi ito gawa-gawa ng trolls. Ito ay magmula mismo sa Senate Committee of the Whole. Maging ang Senate President noon ay nagsabing nalungkot siya sa pagkakasama ng pangalan at inilinaw na hindi siya ang gumawa ng listahan. Ito ay isinumite sa kanya ng binanggit ng posibilidad ng kapangalan dahil walang inilagay na titulo o detalye sa pangalan na ulat. Pero dito dapat tumigil ang katahimikan. Kapag ang isang pangalan ay naisama sa isang validated list ng Senado, may mga obligasyon ng gobyerno na linawin o panagutin. Ang hindi pwede, tahimik. Follow up. Walang paliwanag. Hanggang ngayon. Ano na ngayon? 2026 na. Walang malinaw na sagot ang mga tanong na ito. Nasaan ang opisyal ng aksyon kaugnay sa report number 649? Nasaan ang result ng sinasabing validated list? Nasaan ang accountability? Alin man sa mga nalista o mga nakalista? Kung mali ang listahan, dapat may malinaw na pagwawasto. Kung tama ito, dapat may malinaw na pananagutan. Pero ang mas nakakabahala,
isang Senate report ang tila basta na lang nakalimutan. Hala! At kapag ang isang ulat ng Senado ay nawawala sa usapan, nawawala rin ang tiwala ng publiko. Hindi ito panghusga. Ito ay paniningil ng transparency. Dahil sa isang demokrasya, ang mga ulat ng Senado ay hindi dekorasyon. Ito ay panimulang punto ng katotohanan at hindi hingil. Hindi pahina ng katahimikan. So, ayan mga kabsat, no? Nako po. Matagal-tagal na pala ito mga kabsat eh. Diba? Agoy. So, paano ba yan? Aurelia, Adenia, shout out. Benji Uy. Delia Rosario, Sarah First Family. At sa mga bagong pasok, shout out po sa inyo, no? Baka naman. Ilan na yung like natin? Nalingat, check ko nga. Grabe, ang tagal na pala yun, no? Wala man lang update. Dali. Tingnan ko lang alam na yung likes natin, ha? 100 na ba yung like natin? Gawin nyo na 100 pag di pa nag-100 yan. Baka naman, mabsat, ha? Tatampo si Maestro pag di 53 likes. Kanina pa tayo, 70 ang viewers natin, tapos 53 lang yung likes. Baka naman. Mga kabsat, nakakalimutan nyo yata. Baka naman, ha? Like po tayo, mabsat. Wala pang bayad yan. Alright, so dyan po nagtatapos ang ating mga topics. Ngayon, subtopic na tayo, guys. Subtopic. Alam nyo na, pag subtopic, meron tayo mga resource video, no? Punta na natin yung mga subtopic natin. Here we go. Countdown muna tayo. Maraming salamat sa again. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Subtopic tayo. Here we go.